Hello guys, welcome back to our channel. I am Janice Dehersi. Thank you for watching our videos. So in this video po ay pag-uusapan po natin yung isa sa mga dahilan kung bakit nakakancel yung online appointment mo for the civil service exam. So hopefully ay hindi po ito maranasan ng ating mga next batch of applicants. Alam ko sobrang dami po ng complaints ngayon regarding online system po ng civil service exam. So sana po wish lang po natin na ma-improve po ng civil service yung kanilang online system sa mga susunod po na batch of applicants. So actually, there are many reasons na maaaring ma-cancel yung inyong online appointment po sa civil service exam. So, syempre, yung pinakadahilan po is yung kung hindi ka nag-qualify doon sa mga qualifications. So, ano ba yung mga qualifications? So, syempre, you must be 18 years old and above. And you are a Filipino citizen. And about naman po sa educational attainment, so marami din po nagtatanong, so wala na pong requirements for even sub-prof or prof kahit high school graduate or wala pong educational attainment requirement sa prof or sub-prof sa civil service exam. So, yun nga is isa sa mga dahilan talaga kung bakit hindi na-approve yung iyong application if you fail to meet the requirements. Pero, merong isang dahilan kung bakit nakakancel ang iyong online appointment sa civil service exam. Let's read a comment. Marami na po, medyo dumadami na po yung nare-receive natin na comments na katulad nito. So, meron pong, paano po pag-cancel yung status kasi failed mag-set ng date for personal appearance? So, ayan. Para po sa mga nagtatanong, sa mga aspiring applicants for civil service exam who are watching this video, yes, maaari pong makakancel po ang iyong, hindi maaari, but makakancel talaga ang iyong online appointment if you failed to set your schedule of appointment 48 hours after the verification. Anong ibig sabihin nun? So, syempre, kung if you are just an aspiring applicant, so hindi mo pa alam yung process ng online appointment, tama. So, yung sinasabi ko po dito, kasi po, during the online appointment, magsasubmit ka po ng application, tapos mag-upload ka ng valid ID at saka passport size ID picture. And after that, isubmit mo yung application mo through online. So ngayon, you need to wait. Yung pinakamatagal is 5 working days. Pero based sa experience po ng karamihan, is nakaka-receive ka agad sila ng verification email kung saan after you receive this email, ay kailangan mo nang mag-set ng schedule for your personal appearance. Dahil kung hindi, within 48 hours ay nakakancel, automatic nakakancel yung application. So, syempre, ayaw nating mangyari yan dahil lalong-lalo na po ngayon na sobrang daming dapat pagdaanan bago makapag-submit ng application. Sa sobrang dami ng gustong mag-access ng OCSIS server. So, mahirap makapasok, mahirap makapag-process, mahirap makapag-sign in, mahirap makapag-sign up. Sobrang dami ng complaints. Hopefully, ma-solve na po ito sa susunod na mga batch of applicants. Pero, yun na nga, sobrang hirap makapasok at makarating sa stage kung saan you successfully submitted your application. Tapos, makakancel lang just because you failed to set your personal appearance date. Kung yung mga nag-failed to set their date of personal appearance after receiving the verification, alam ko meron silang reasons kung bakit hindi sila nakapag-set ng appointment. Yung iba, hindi na-inform na within 48 hours or 48 hours that is equivalent to 2 days. So yung iba, hindi na-inform na kailangan pala na bantayan mo yung verification email mo or i-check mo yung dashboard mo palagi para hindi lumampas hindi ma-expired yung verification. So, marami yung hindi nakakaalam sa 48 hours na rule. At yung iba naman ay nakakalimutan po talaga nilang i-check yung kanilang email or OCSIS dashboard for an update. Dahil busy sa trabaho, mga ganon. So,
nare-recommend ko na after mo mag-submit ng application, please put it on your reminder or mag-set ka ng alarm para ma-remind ka to check your email if na-verify na yung application mo. So that is one way para hindi mo makalimutan yung verification email. So bakit natin isinali sa ating title yung email system failed? So, meron kasing post po yung, marami din po kasi yung nagre-reklamo dahil hindi po sila nakatanggap ng email verification. Tapos, hindi nila alam kung na-verify na sila o hindi pa. Tapos, bigla na lang mag-expire yung kanilang application dahil na-verify na pala at hindi po sila nakatanggap ng email. So, please always be updated sa mga post like po nitong sa Davao na nag-post po sila ng email system failed. So, kapag ganun po yung nangyari, always, para sure na lang po talaga, so always check your Oxias dashboard. So, makikita niyo po dun sa action. Kapag meron na pong calendar icon, so, pwede niyo na pong i-click yung calendar icon, tapos makapag-set na po kayo ng schedule. So, huwag pong maging dependent sa email, dahil, syempre, nag-fail talaga minsan yung ating mga, yung email system natin. So, huwag pong maging dependent sa email. Dapat, you always check and monitor din po yung inyong Oxias dashboard. So, kapag meron na po kayong nakita na calendar button or calendar icon, so kahit na wala pong email verification, as long as pwede nyo nang maklik yung calendar icon, so go na po, mag-set na po kayo ng schedule. So, that's all for this video. I hope na nakatulong po sa inyo, at especially for our next batch of applicants. Sana po ay mapanood niyo po ang video na to. Please comment down. Don't hesitate to drop your comments if you need if you have any questions regarding civil service exam. Also, we are uploading numerical reasoning tutorial, so please subscribe to our YouTube channel and our Facebook page, Civil Service Review by Janice De Hersey. Thank you for watching.